Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Grabe, bumabaha pala ang pera, no? Truck na pera, pinalabas sa ating kabanang bayan ng Network of Syndicate. Ito'y isang, ano talaga to, hindi lang isang grupo, kundi grabe, lahat yata ng ano ay kunsaba eh. Ahinsya ng gobyerno para maipalabas ang pera na walang nakapirma na kung sino man ang kumuha nito. Kaya totoo ang sinasabi na ang mafia at sindikato ay narito lamang sa ating gobyerno. Pinapalakad ang ating gobyerno ng sindikato matagal na, mga kababayan. Kaya meron tayong video dito na bigyan natin ng reaksyon. Courtesy ng Sa Iyong Araw at courtesy din ng Teleradio Serbisyo. Narito ang video atin na panoorin. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And Pinakson, nabuki si Villanueva. Grabe, nakakahilong pera. At sana, hindi ito totoo. sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po. May alam ka ba na pwedeng ikagulat mo ngayong araw? Dahil kung totoo ito, baka literal na mahilo ka sa laki ng pera na pinag-uusapan. Pero teka muna, simulan muna natin sa umpisa. Ang tanong na hindi maalis sa ulo natin. September 18, Senate Blue Ribbon Committee. Tahimik ang lahat pero may biglang pasabog. Senator Ping Lacson kalmado pero matalim. May binunyag, hindi lang milyon kundi 600 milyong piso. Pero kanino daw konektado? At dito papasok ang twist. Ang isang nakakagulat na nabanggit na pangalan. Ayon sa dating DPWH engineer Bryce Hernandez, hindi lang daw ito basta proyekto, ito daw ay ghost projects. Oo, hindi lang isa. Nakakalula pero ang mas nakakakuryente, ang pangalan na isinali niya, Senator Joel Villanueva. Pero teka, may kapatid pang pangyayari. Sinabi rin niya na may 355 milyong piso daw na inilaan si Senator Jingo Estrada. Ayan, so magkapatid nga na na ninakaw kasi ang mga budget pala na yan ay hindi ginawa ng project, ghost lamang. Kaya direktang pumunta sa bulsa ng mga magnanakaw to. Ngayon si Bryce Hernandez ay isa ng itong credible witness na o credible whistleblower na ngayon dahil sa nalalaman na totoo yung mga sinasabi niya. At hindi lang yan, lahat ng nanakaw niya ay sinulit niya na sa gobyerno. Yung kanyang mga luxury cars at kung may natira ba na cash sa kanya ay sinulit niya na ni Bryce Hernandez. Kaya hindi ito katulad sa mga diskaya na hindi sinuli ang kanilang mga luxury cars at yaman. Kaya yung mga diskaya hindi magiging state witness yun. Hindi pwedeng bigyan ng proteksyon dahil hanggang sa huling patak ng kanilang luha ay hindi talaga isusurinder ang luxury cars at ang ninakaw nila na yaman ng Pilipinas. So ngayon, Bryce Hernandez na yung pinapakinggan sa Senado kasi medyo 90% na totoo yung mga sinasabi niya. Kaya bakit dawit palagi si Villanueva at Jinggoy sa mga testimonya? Nako, 600 million, paano yan na ipalabas ng kuwa? Paano nakuha sa DBM, di ba? Paano na ipalabas sa kabanang bayan ang pera na 600 million na walang mga signatories kung sinong kukuha diyan? Kaya merong dito, merong konsabahan ang lahat ng opisyalis ng gobyerno na involved sa pagpalabas ng pera galing sa ating Treasury Department. So yan ang totoo niyan. Merong hijack, merong robbery, merong sindikato, merong mafia. Nako, grabe, kaya tama ang nangyayari sa Indonesia at Nepal. Ngayon, bago ng kanilang gobyerno at ang nagpasya niyan ay taong bayan, mga Gen Z, Generation Z, mga kabataan. Ang nagpasya na palitan na ang gobyerno dahil sobrang kurakot. Kaya pwedeng mangyayari ito sa Pilipinas ngayong September 21, napakadelikado ng panahon natin ngayon. Ay ang dami-daming sasali pala sa rally na yan. Trillion March para sa September 21. Yan ang rally to protest magnanakaw. Hindi ito protesta para kay PBBM,
exempted si PBBM dyan. Protesta yan sa mga magnanakaw sa gobyerno na pinataba sa panahon ni Digong. Pinataba ang mga taong yan at nasanay sa panahon ni Digong na grabe ang korupsyon, mga kababayan. Kaya manang-mana sa pinagmanahan. Di ba ngayon ay nabunyag ni PBBM at nag-umpisa na ngayon ang ano sa kanila, prosecute na dahil meron talagang witness hindi pwedeng walang witness dyan. Kaya ito na, lumalabas na yung mga credible witness at ewan ko lang kung kaya ng ating Senado at ng ating Kongreso resolbahin ito dahil nga mga kasamahan lang nila napakahirap naman kasi niyan, kasamahan lang kasi ang nagnakaw, nandyan lang, katabi lang nila Tapos plastikan pa yung mukha, no? Parang hindi guilty. Okay, so punta tayo sa isang video clip dito. Alright, so balik tayo sa ating video. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay Sabi ni Lacson sa kanyang paglilinaw, sa totoo lang, hindi niya raw makita sa GAA yung mga enumerations. Sa madaling sabi, hindi ito nakasulat sa mismong budget law, pero hindi ibig sabihin na wala. Kasi ayon kay Hernandez, galing daw ito sa unprogrammed funds. Ang tanong, ano ang misteryo ng unprogrammed funds na ito? Nako, grabe, hindi pa nga na-program yung pondo, no, di ba? Ninakaw na. Parang hindi pa ba na talaga sa mga proyekto, unprogram pa yung pera, ay ninakaw na, di ba? Kaya hindi matrace Wala sa GAA kasi wala nga siya sa GAA budget. Pero doon pa lamang sa kung sabihin natin doon pa lamang sa bangko na pinaglagyan ng pera, unprogram pa Unprogram projects, wala pa. Unprogram pa nga Tapos ninakaw na ang budget at gawa ng kung ano-anong mga photoshop at kung ano-anong mga papeles na lahat ay hindi totoong mga signatories. Kaya ang gulo-gulo, pero one thing for sure ay tagadyan lang sa loob lamang mismo ng ating gobyerno ang mga gumagawa niyan. Kaya dapat talaga ito maparusahan, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa ating video. Kung totoo ito, ibig sabihin may 7 hanggang 8 flood control projects na hindi pa nababasa sa line items. Pero may pera, pero may nag-commit at may kumita. Akin ay tinanong ko yung about unprogrammed funds at isiniwalat natin yung paggamit ng unprogrammed funds dito sa mga flood control projects. Okay, so ito na, isiniwalat na ni Wing Gatchalian. Si Wing Gatchalian ang nagsiwalat nito kung paano nakalabas ang pera na 900 million yan 600 kay Villanueva at 300 kay Jinggoy. Ito ay video courtesy sa atin ng DZMM, Teleradio. Kaya atin pakinggan si Alvin at si Wing Gatchalian. Kasi ang normal na situation sa budget natin, ang pinagkukuhaan ng pondo para gumawa ng flood control ay tinatawag nating program funds. Pero na-discover namin na mayroon pa palang nakatagong pondo. Ito yung ang program na pinagkukuhaan rin ng flood control projects. At pangalawa, natuklasan rin namin, at least sa akin point, bakit nawawala yung COA resident auditor? Itong mga projects na ito, in-audit rin nito bandang huli, yung post-audit na tinatawag natin. Pero paano nakalampas yung mga dokumento na halatang-halatang pineke at dinoktor para mabayaran yung kanilang sarili? At ito pa, dapat imbestigahan dyan kung sino ang gumawa ng unprogrammed funds. Sino ang nag-allocate ng budget dyan. Sino ang author ng unprogrammed funds. Kasi yan pala, parang sinasabi diyan na, okay, itabi natin itong konti mamaya nakawin natin to. Ito yung hindi nakikita unprogrammed funds ito. Parang ganun Na itatabi nila yung unprogrammed funds
Hindi yun nakikita, hindi ini-inspeksyon, at yun ang nanakawin nila. Grabe talaga mga kababayan, no? Ang galing-galing. So kung sino man yung nasa Treasury Office, Treasury Department, sa COA, at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na may hinahawakan na pera. So ganito pala yung style nila, merong mga unprogrammed funds para madaling manakaw. Grabe mga kababayan, no? Kaya ito, kay Wing Gatchalian ko lang narinig to eh. Mga unprogrammed funds na siyang pinagnanakaw ng mga magnanakaw, pero kahit anong turo mo ay hindi talaga aamin. Kahit tinuturo na ni Bryce Hernandez, hindi pa rin aamin. Siyempre naman, magpakamatay sila diyan sa pagsinungaling para hindi makulong. Kaya ito na yung mahirap ngayon kasi walang aamin eh. Kasi senador eh, congressman, di ba? Okay, patuloy tayo kay Wing Gatchalian. At isa pa rin natuklasan namin. Wait, sorry Senator. So, ibig sabihin po, it appears na yung COA ay kasabwat din. Hindi lang DPWH, hindi lang kontraktor, pati ang COA kasabwat. Well, Alvin, kasi ang District Engineering Office, parang maliit na DPWH yan eh. Sila gumagawa ng plano, Oh. sila nagpapabid, sila nag-implement, sila nag-i-inspect, at sila nagbabayad rin sa mga contractor. So, ang safeguard natin dyan, ang pwede lang natin gawin ay bantayan ng COA resident auditor. Pero nakakapagtaka na ipinakita nga ni Senator Lacson na pati yung mga dokumento, dinoktor, biro mo, 15 days tapos na yung project. 2 buwan tapos na yung project. Napakabilis naman to. At nabayaran na yung contractor kaagad. Kaya nagtutugma yung dokumento doon sa mga ghost project kasi imposible naman na 15 days matapos yung project. Pero ang tanong dito, bakit nakalampas to sa mata ng mga COA auditors o COA auditor ng District Engineering Office ng yung lugar na yun? Kaya nga po, so ang last line of defense natin, Yes. wala na rin. Ang kutuban ninyo, pati yung COA, o resident COA for that matter, kasabwat din nila. Ay, ang paliwanag dyan ay merong itinakip na makapal na bandol na pera sa mga mata. Tinakipan ng makapal na bandol na pera ang mga mata ng taga-kuwa, kaya hindi nila nakikita at lumulusot yung mga pirma na kung kanino-kanino. Alam nila yan na kung kaninong pirma yan. Bakit hindi ka agad interrogate yung mga pumirma niyan, di ba? Kasi ang pumirma niyan ay taga-loob lang naman. Taga-gobyerno din. Di ba? Sigurado naman, ay alangan naman ang pipirma taga-labas para ilabas ang pera, kundi mga taga-riyan lang. Kaya napakalaking sindikato talaga. Grabe lahat yata ng ano eh. Ewan ko lang kung meron pang 4 o 5 na matitino diyan na involved sa pagpalabas ng pera na yan. 600 million pala yan. Hindi, make that 900 million pala yan. Kasi 600 kay Villanueva, ang inilabas ni Villanueva galing sa kaban natin ng bayan, sa pera natin. And then meron din kay Jinggoy na ibinaba na pera, yun ang kanilang term, ibinaba na pera, 300 million mahigit. So 900 million mahigit ang kay Villanueva at Jinggoy. Pero todo tanggi ang dalawa. Todo tanggi. Balik tayo sa kina Alvin at Wing Gatchalian. Posible yan. Kung ganyan ka lala yung pagdodoktor ng dokumento at hindi niya nakita, malamang kompromiso na rin itong COA resident auditor. Dahil si Senator Lacson nakita niya kaagad yung staff niya nakita nila. Pero yung COA resident auditor na araw-araw nandoon at may team rin siya, hindi nakita ito. Kaya malamang kompromiso na yan. Opo, pero balikan natin yung sinasabi mong programmed and unprogrammed funds. Sabay-sabay po tayo matuto dahil hindi po tayo pamilyar. Ano po? Sila lang actually nakakaalam sa budgeting. Yung ordinaryong Juan de la Cruz hindi naman. Pero ito parang ibang layer pa ng katiwalian dun sa unprogrammed, ibang layer pa dun sa program. Ganun ba ang gusto mong sabihin? Dahil ito simple lang naman yung paliwanag dito. Yung program yan ang ginagamit natin sa mga proyekto na nakikita natin ngayon sa lahat sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ngayon, karagdagang pondo ay yung tinatawag na unprogrammed. Pero yung unprogrammed yan
ay hindi natin nakikita yan. Lump sum siya, isang buong pondo. Kaya nagulat na lang kami dahil hindi lang pala ginagamit yung program para sa mga flood control, pati yung unprogram ay ginagamit sa flood control. Hindi natin makita to eh. Actually, hindi mo makikita yung detalye to eh. Ang nagdidikta lang nito ay yung ang recommendation ay naggagaling lang sa DPWH at inaaproban ng DBM Secretary. Kaya lumalabas yan yung unprogram. So pati ba yung DBM pwede sangkot din? Kasi para siyang para siyang sindikato. Alam mo yun, yung marami siyang galamay. Sindikato Senator. talaga ito. Oo. Para ganun yung setup niya. So pati bang DBM, may kasabwat din sila sa DBM mismo, Senator? Ito, sigurado ako, Alvin, sindikato ito. Kung makikita naman natin yung operations nila sa Bulacan District. Ayan, grabe. Totoo talaga yung mga haka-haka ko noon, mga kababayan, di ba? Palagi ko binabanggit na buong sindikato yan sa gobyerno natin. Ang sarap sunugin ng mga tao na to, no? Igapos sa lunita, tapos sabay-sabay sindihan ng gasolina. Ngayong September 21, dapat dukutin na lang ang mga yan. At pagsusunugin para matapos na yung mga kadimunyuhan, grabe. Sindikato pala, hindi pala akong nagsabi niyan eh. Ito mismo si Wing Gatchalian, di ba? Tsaka si Alvin. Mula sa bibig nila ang nagsabi niyan. Noon ay ano ko lang, teorya ko lang 'yun na isang buong sindikato ang ang nasa gobyerno natin. Grabe. Pero one thing for sure, hindi kasama diyan si PBBM. Yang pag-upo ni PBBM, yung sindikato na yan ay nandiyan na yan na mafia. Pero sino kaya ang nasa pinakaibabaw niya, no? Yung nag-training sa kanila kung paano magnakaw. Baka meron kayong diyan, ideya mga kababayan kung sino talaga yung pinaka nasa itaas niyan na siyang nagturo sa kanila kung paano magnakaw na makakalusot. Grabe. Grabe. Kaya hindi malayong mangyari na ang nangyari sa Indonesia at Nepal mangyari sa ating gobyerno. Kapag walang nakulong sa taon na ito, na itong pinagtuturo ng mga witness, ay talagang lalabas na ang lahat ng tao sa daan. At sindihan na yung mga bahay nila, yung mga mansyon nila, di ba? Pati yung mga luxury cars. Kasi wala eh. Kahit itinuro na, hindi pa rin makulong. Anong gagawin? Di ba, mga kababayan? Buti lang kung invisible man ako. Tapos nakakalipad ako, pupunta ako doon. Pagtatadyakan ko yung mga pagmumuka ng mga yan. Pero wala tayong magawa eh. Nasa kapangyarihan sila eh. Kaya hanggang sigaw-sigaw na lang tayo, salita sang salita. Ang ating lang pag-asa dito ay aaksyon talaga ang ating pamahalaang PBBM na ipakulong ang mga ito. Okay, balik tayo kay Win Gatchalian at Alvin. Office, talagang lahat sila magkakasabwat, di ba? At tingin ko hindi lang yung 5 taong nabanggit doon sa mga privilege speech ni Senator Lacson, tingin ko marami pa kasama dito. Ngayon, as to the DBM, yan ang kailangan natin pang makita sa dokumento at matanong pa diretso sa DBM para malaman natin kung ano ba yung talagang takbo kung bakit nakakalabas yung flood control projects gamit yung unprogram. Opo, pero patulungan niyo po ako, Senator, para mabuo yung picture. So, ang politiko, mag-i-insert siya sa budget, yung gagamiting budget, yung programmed funds. Pero aside from the program funds, pwede din yung unprogrammed funds. Napakagandang tanong yan. Alvin, yung tinatawag natin insert/amend, nangyayari yan sa program funds. Yung insert/amend, hindi mangyayari yan sa program kasi buo lang siya eh. Isang buo lang siya. Hindi ka makaka-insert doon. Unless meron ng usapan na meron ng nakatabihan para sa ganitong project o sa ganitong area o sa ganitong politiko. Yan ang hindi ko alam. Kaya hindi kita masasagot kung kasabwat ang DBM o hindi. Dahil lump sum kasi siya, isang buo lang siya. Hindi mo siya makikita hanggang lumabas na yung pera sa dulo.
Ani, pero sino ang may poder na magpalabas ng pera galing sa unprogrammed funds? Is it the DBM or the senator or the congressman or the Malacanang? Sino nagkukumpas na parte ng pondong na yan mapupunta sa ganitong project? Sa Yan ang unprogrammed, exactly tanong ko kahapon. Yan ang exactly tanong ko. Ang sagot sa amin, magbibigay ng recommendation ang DPWH at DBM ang magre-release ng pondo. Ayan, so nasa DPWH ang demonyo na yan. At DBM ay nag-release lamang dahil request nga ng DPWH. At sino ba pinakamataas dyan sa DPWH? Of course, ang secretary ng DPWH. Walang iba kundi yung nag-resign na bunuan na mukhang Pinocchio. No? Pabait-baitan yung mukha eh. Grabe pala yun. Kaya ito, bistado na. Pati DBM eh, napasok na ng sindikato. Eh wala nang saysayang pera natin dyan sa DBM. Dahil dyan kinukuha lahat eh. Ng pera ng nagtatrabaho sa gobyerno, pati mga proyekto, lahat. Galing DBM yan eh. Kaya kung napasok na yan, kompromiso na ang DBM, ay dapat palitan na yung mga tauhan dyan sa DBM. At lagyan ng mga solidong PBBM na mga tauhan. Hindi yung merong mga DDS dyan. Mga digunyo na mga nagtatrabaho. Kasi yan yung umpisa ng mga na to. Grabe na sindikato na to. Ay naku mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video with Win Gatchalian at ni Alvin ng DZMM Teleradio. Oo nga, para alam mo masalimuot kasi the more the masalimuot it is, the more na madali nilang mamanipula. Kasi hindi naman Correct. maintindihan ng ordinaryong mamamayan, pati mambabatas, kahit kayo nga nahihirapan, lalo na kami. Actually, ngayon lang, ako personally, ngayon ko lang nalaman to dahil nga sa pagtitingin namin dito sa projects, hindi namin mahanap-hanap yung pondo pala nasa unprogrammed na hindi namin nakikita. Ayan, so let's make it short mga kababayan. Tapusin natin ang video. Doon pala kinukuha nila sa unprogram. Yung wala pang na pundo. Wala pang program, wala pang paglagyan. So ibig sabihin parang tinabi. Tinabi lamang na pundo yung unprogram. Pero wala talagang yun. Walang gagastusan kasi unprogram eh. Kaya yun ang ninakaw pala nila. Tapos sinabi lang na insertion pero yung tinitingnan nila yung naitabi na pera na walang program. Grabe. Hay naku. Pero ang talaga niyan, paano na-release? Ang tanong, paano na-release ng DBM? Kasi DBM ang mag-release ng pera eh. Paano na-release yan? Sino ang nag-request niyan? O diyan natin malalaman. Pero kanina sabi pwedeng mag-request daw ang DPWH. Kaya pwedeng yung secretary ng DPWH. Kasi napunta sa mga flood control scam eh. So ang dawit dyan, DPWH talaga. Ang sarap puntahan sa mga bahay at sindihan yung mga bahay ng mga na yan, taga DPWH. Grabe. Kaya kung talaga kayo yung mga patriot, mga kababayan, kung mahal niyo ang ating bansa at mahal niyo ang mga taong nagtatrabaho, nagbibigay ng taxes sa gobyerno, ay talagang magawa niyo ang ginawa sa Nepal at Indonesia. Talagang magawa niyo yan kapag naisip niyo kung ang laki-laki ng taxes natin tapos ginaganon lang, di ba? At pati pala taga DBM, grabe. Napaka-demonyo ng mga taong to. Alright, tapusin na natin ang video at ako'y magpaalam na. Pag-comment na lang sa inyong mga saloobin sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.